Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin yung panibagong circus ng administrasyong adiktos na ito. Introducing siya na po ang bagong bersyon ni Mato-Bato. So siya po ang tatawagin nating Mato-Bato 2.0. Alam niyo guys, yung mga ganyang style ng paninira sa mga Duterte, putya lumang tugtugi na yan. Wala namang naniniwala kay sundalong kanin eh. What more sa basurang administrasyong ito? Eh di mas lalong walang credibility ang pinagsasabi nitong tao na to. Yung mga ganyang kwento at paninira sa mga Duterte, putya, si sundalong kanin po ang may blueprint niyan. Kaya nga po di ba sabi ko sa inyo noon, mas may credibility pa ang daga kesa kay sundalong kanin. Kaya wala nang maniniwala dyan sa basura na yan guys. At oo nga pala guys, pasensya na po sa last video ko dahil kung napansin nyo po ay puro may rhymes yung mga banat ko dun. Wala po nasanay po talaga. Mannerism ko na po talaga kasi ang mag-rhyme. But don't worry, ini-minimize ko na po yon sa mga next video ko kung ayaw nyo po ng mga ganun. Ayos ba? So ngayon naman guys, nasupalpal po si DILG Secretary Abalos nang binasahan siya ng batas ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion dahil sa ginawa nitong pagtanggap ng reward money para ipataw kay Pastor Kibuloy. Watch. Ayon kay Attorney Torion, ang ginawa ni Abalos na indirect na pagtanggap ng pabuya ay labag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard ng isang public official. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCO memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCO Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCO Circular number 2021, Your Honor. Ngayon, number one, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. The problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. O diba? Pailing-iling na lang siya, no? Ayan kasi, ang problema kasi sa mga to, gumagalaw sila nang di nila chinecheck kung naaayon ba sa batas ang ginagawa nila no? At ang mga walang alam di nila alam na mayroong napakalaking loophole ng actions na ginawa nila sa pagpataw ng 10 milyon na reward money sa kung sino man ang makakapagbigay ng info kung nasaan si Pastor Kibuloy. Diba? Pati nga si Bangag si BBM, ang angas pa ng pagkakasabi niya noon ng ano nga yun? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So you can question their motives as much as they want. O diba, siga? Alam nyo guys, for the first time nakita ko siyang ganito. Na parang ang tapang-tapang, no? Para ano? Para ipakitang matikas din siya? Stop it, Mr. President. Hindi po sa'yo bagay. At suntok sa ban yung mga sinabi niya na may mga private individual daw na nag-offer ng 10 milyong piso para lang mahuli si Pastor Kibuloy.
Alam niyo guys, nakakatawa lang kasi sino ba ang mag-aaksaya ng 10 milyon or any amount of money para lang mahuli si Pastor Kibuloy? Di ba kayo lang naman? Di kayo lang yan, di ba? Ninuloko nyo ng mga sarili nyo. Sabi ko sa inyo guys, yung kay Pastor Kibuloy issue, circus yan ni Visionary and Party President para maging diversion, para di po natin mapansin ang korupsyon sa gobyerno ngayon. At para hindi rin po natin mapansin na wala naman talaga siyang ginagawang maganda sa kanyang administrasyon. Tama. Gusto nyong maintindihan ang sinasabi kong circus, mga idol? Watch this. I don't care how long he works and I don't care what he does. There is no job worth $2 million a year. That's why they pay athletes these fantastic salaries. I was listening to the radio the other day. They just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do when the people become restive? And when the people are asking questions and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum. Then he begins to throw the Christians to the lions. He has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world, so that they don't have the time to learn what the truth is. It is the Roman circus. O diba? Ayos ba yung pagkaka-explain sa video, mga idol? So, same circus ng ginagawa yan ni Party President, mga idol. Incompetent Ano pa bang ine-expect nyo sa mga incompetent na leader? Di gagawa ng mga circus yan to entertain us. Diba? Kaya nga nandyan ang palabas nila sa Pogo, kay Alice Guo, pati yan kay Pastor Kibuloy. Ngayon naman sinusunod na nilang ilagay sa spotlight ng circus nila si VP Sara Duterte yung hinalal ng masang Pilipino. Kayo guys, papayag ba kayong utuin tayo ng mga circus ng incompetent na leader na ito? For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.